Drug Enforcement Agency o PIDEA ang hilera ng mga bahay sa tabi ng Manila Bay sa Cavite City na umano'y pugad ng bentahan ng iligal na droga. Bago po ang raid, nagsagawa muna ng test buy at surveillance sa mga tauhan ng PIDEA sa lugar. At ang ilan sa mga residenteng naaresto, positibong nakilala sa mga surveillance video. At kabilang sa nahuli ang isang barangay kagawad na ikalawang beses na umanong nadakip dahil sa pagtatago ng shabu. Pero mariing itinanggi ng kagawad na si Evelyn Viray ang paratang at sabay-sabing marami lang naiinggit sa kanya. Ang nangyaring raid bunsod ng mga nagsumbong na concerned citizens ng lugar. Pabae ka pa. At mapapaisip ka rin, ang mahal din ng drugs, ha? Oo. Pag sinasabi sa'yo kung magkano isang gram, parang, tapos maghanap ka pa ng pera para mabili yung... Hindi na nga siya poor man's drug daw. Shabu talagang malaki na ang presyo. Kaya magtataka ka, nagiging priority pa nila yung bukol compared sa pagkain, di ba? Sa pambayad ng... Pero nakakatuwa na yung mga citizens mismo yung nag-action. Di ba? Sana marami tayong ganyan, maging ano tayo, be aware and be active, proactive tayo. Nakakaya na barangay kagawad ka pa. Exactly. Nasa serbisyo publiko ka. Kailangan din isumbong yung mga yan kasi family din nila ang at risk. Mga bata, di ba, yung nagiging biktima minsan kapag high na high yung isang tao. At saka may power to, kagawad to eh. Baka makapag-influensya pa siya sa ibang tao sa paligid nila. So might as well. Kasi yung problema ng droga, hindi mo naman minsan aasahan na yung local government na bababa sa barangay level. Talagang barangay, kailangan kayo-kayo po ang magtulungan. At samantala, itinuturing ng isang suspect sa pananaksak sa aktres na si Pilar Pilapil ang bilas nitong si Rosel Peñas. Ayon sa Task Force Pilapil, marami raw kasing hindi pagkakatugma si Peñas sa mga kwento nito sa aktres. Kabilang na riyan ang mga kwento ukol sa employment, travel at estado ng relasyon sa asawa ni Peñas. Di raw totoo na nagtrabaho sa isang malaking kumpanya si Peñas. Na-check din na walang record na nagpunta ng Australia si Peñas, hindi gaya ng pagkakakilala sa kanya ni Pilapil. Pati na rin ang tungkol sa relasyon ni Peñas sa kanyang mister. Siniguro naman ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin si Peñas na pinaghahanap na ngayon ng mga pulis. Malaking misteryo nito. Paano nakilala si Pilar Pilapil? Ano sabi lang niya na, uy, asawa ako ng kapatid ng asawa mo. At ano yung sinasabi ng actual na asawa na kapatid ng asawa ni ano din, di ba, ni Pilar Pilapil. Ano yung kwento niya? Kasi parang sinasabi dito may inconsistencies dun sa ano sa pagsabi niya about the relationship. Ano sinasabi ng asawa? Tsaka ano yung sinasabi kasi magkamag-anak eh, yung Peñas tsaka yung asawa. At alam nung asawa, nung time na naghiwalay si Miss Pilar at tsaka yung asawa niya, na kung saan siya pupunta, kung sino yung imi-meet niya. Oo, that's right. Tsaka ano yung point ng pananakit nila kay Miss Pilar Pilapil? Ano ba ninakaw sa kanya? May money na ninakaw. Gano'n bang kalaki nakuha sa kanya? Kung Pilar yun, sinasabi nga, hindi nga daw, ang sinabi nung girl, yung Peñas, pag-aari ng kumpanya pinagkatrabahuan niya, na hindi naman nag-e-exist. At yung sinasabi naman na ngayon, meron mga eyewitness accounts supposedly na doon sa area kung saan nakatira si Peñas, nakita siya nagmamanay doon the day after. Nadala pa rin yung kotse. So what's the motive? What's the point? At nanakit pa. Oo. Medyo malalim, no? Parang ang sarap kayan at malaman talaga. Sa ibang balita naman, nagbisikleta po ang ilang taga-Marikina bilang pagdiriwang ng Earth Day sa lungsod. Nakipadyak ang mahigit 500 katao kabilang ang ilang opisyal ng City Hall para mahikayat ang mga Marikenyo na gumamit ng bisikleta bilang alternatibo sa mga demotor na sasakyan. Bukod sa nakatutulong ang pamimisikleta sa kalikasan, malaki rin ang matitipid dito sa pagkonsumo natin ng krudo. Mahalaga ito ngayong pataas na ng pataas ang presyo ng langis. Tuwing April 22, ipinagdiriwang po ang Earth Day, pero dahil katapat ito sa Biyernes Santo sa Pilipinas, isinagawa ito kahapon. Bukod sa paglulunsad ng kauna-unahang e-tricycle ng Marikina, naglakad ang mga kalahok papuntang River Park para magtanim ng mga puno at maglinis ng ilog. Sayang sana ma-maintain nila yan kasi Marikina is really known to be one of the cleanest cities talaga sa Metro Manila. Tsaka may bike lane. Meron talaga. At ang Marikina may sidewalk talaga dyan. Yung hindi tipong konting sidewalk, pas basurahan. Correct. Tuloy-tuloy talaga. Sana ma-maintain. Minsan talaga kailangan kamay na bakal. So, totoo lang, ha? Actually, para madisiplina ng mga tao. I have to commend yung dating mayor talaga, si BF. Yes. Kasi talagang sinimulan niya yung, yung minsan sa palengke, bawal nakatopless. Yes, tama. Para nga naman may respeto at maayos din yung pagtingin sa'yo. Tsaka may sense of pride yung mga tao nakatira dyan kasi sinasabi na pag meron nagkalat dito, hindi taga Marikina yun. Ganun yung sense of pride nila. Baha na lang ang problema Yun na lang. Lagi na lang. At balita lang mula sa China, isang giant wild panda ang nasagip ng mapadpad sa isang village doon. Tumagal ng halos 10 oras bago tuluyang nasagip ang 3-year-old panda.
ng mga tauhan ng isang Panda Protection and Research Center. Dahan-dahang binaba ang panda hanggang maisakay sa truck. Sa ngayon, namamalagi na sa Naturang Research Center ang panda kung saan to inaalagaan. Paano na kaya nalaman 3 years old? How old are you? Mahalaga Hindi lang kaya talaga nasa to, size no? niya? Saan nagpupunta? Actually, Makabahay-bahay. Gahanap ng pagkain din. Alright, samantala ito na, hinintay ni Lynn. Patuloy na ang kabi-kabilang kasiyahan sa United Kingdom, lalo na't papalapit na ang royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Nataon pa ito sa tradisyonal na World War II victory celebration, kaya talaga naman double celebration ang nangyari. Napuno ng mga Briton na nagsasayawan sa mga kalye na kumpleto pa ng mga mesa. At may mga dala pa silang colorful flags na tinatawag ding bunting. Bunting, sorry. At plano raw ng mga taga-roon ng isang non-stop party hanggang sa wedding day. Tinatayang aabot sa 5,000 street party ang gaganapin sa Biyernes bilang pagsalubong sa royal wedding. Naipo-cover ni Connie ang mga Bunting. street Ayun, artists. correct. 5,000, mare. Oh, go! Good luck sa'yo. Mag-vitamins ka at mapapagod ka dyan. Tsaka doon sa area mismo, kung saan yung area ni Bacoberry ba tawag doon, yung kay Kate Middleton, meron parang nirentang yung isang buong parang park na nga siya eh. Tapos doon yung mga tao magpa-party. Aba. Kasi diba, small town girl, Yes, becoming a that's right. princess and a future At saka- queen. She's beautiful. Yung small pub na laging tambayan nila. Yes, Doon cute. siya nakatira. Ba't sila may mga parties? May happy hour sila. Oo, ang sarap, no? Uy, pero invited yung pub owner, di ba? Oo, siya mismo invited sa kasal. Yun yung maganda din sa Galing. wedding nila, yung mga ini-invite nila, hindi yung mga the usual. They're really making it parang more accessible. Tsaka before this naman kasi they're living together na talaga in a really quaint town na hindi sila pinakikialaman. Nice. So, parang naging normal people sila. Si Prince William naging normal, di ba? Actually, very, kinikilig ako sa love story Oo, nila. nakakilig sila. Oo, kahit araw-araw mo nang nakikita nila yung mga taong to. At update pa rin po tayo sa royal wedding ni na Prince William at Kate. Ibinunyag na po ang wedding sea plan sa Westminster Abbey. Sa simbahan, ipinakita kung saan upo si Prince Charles, maging ang ilang kinatawan ng iba't ibang religious groups at mga miyembro ng British Armed Forces. Maging ang mga kinatawan ng sinusuporta ang charities ng royal couple at ilang celebrities. Mga ilang imbitadong kaibigan ng royal couple, mga importanteng personalidad sa buhay ng royal couple. Sa kaliwa ng bride, pupwesto po ang ina ni Kate na si Carol, amang si Michael at mga kapatid na sina James at Felipa or Pipa na siya ring maid of honor ni Kate. Di gaya po ng nakagawian, may mga kaanak ng groom na uupo sa bride side, gaya ng Spencer family na mga kaanak ng yumaong ina ni Prince William na si Diana, Princess of Wales. Nasa kanang bahagi niya nakaupo ang royal family. Nasa front row ang lola ni Prince William na si Queen Elizabeth II, lolong si Prince Philip ang Duke of Edinburgh, amang si Prince Charles, asawang si Camilla, Duchess of Cornwall, at nakababatang kapatid at best man na si Prince Harry. Nakaupo rin doon ang iba pang miyembro ng royal family, gayon din ang mga miyembro ng imbitadong foreign royal families. Ang curious lang ako ngayon, sino ang magiging date ni Prince Harry? Kasi sinasabi baka dalhin daw niya ang kanyang Si girlfriend. Chelsea Davy. Chelsea Davy. Curious ako saan upo si Connie. Sa labas, naka-perch sa taas. Sana makapasok si Connie. Good luck sa'yo, Mare. Total, mukha ka namang Espanyola. I'm sure, baka ka na nila kasama ka Royal sa Royal family. Family ng Spain. Why not? At saka yung wedding gown, no? Talagang mystery pa rin kung sino sino gumawa. Ano yung itsura. Oo. Sana Monique Lhuillier. Pero usually, tradition nila, It's British talaga. design. Oo. British din. Parang narinig ko rin na parang 3 wedding gowns ata yung gagawin, tapos pipili na lang siya kung anong susuotin niya. Good luck. Okay. At okay, back to Taiwan. Back to Asia tayo. Samantala, agaw atensyon naman ang isang Taiwanese singer na magprotesta siya ng halos nakahubad na sa Taipei, Taiwan. Paraan daw ito ng mga awit na si Nina Lee para kondenahin ang pagsusulong ng nuclear energy ng bansa. Dumating naman ang mga pulis at binalutan agad ng tela si Lee dahil illegal daw kasi ang ginagawa ng singer. Pero nakapag-post rin ng nude si Lee at may mga kinanta pa siya tungkol sa anti-nuclear awareness. In fairness, mukhang malinis naman yung pinambalot sa kanya. Oo. Puting tela lang talaga. Pero that's some way to get attention din kasi dun yes. sa Cosmo paminsan eh. I mean, whether good or bad, naputi attention sa kanya. Good for her. At narito naman ang maagang showbiz balita ni Lou Andy. Good morning, Lulu. Good morning mga mother. Heto naman po ang latest showbiz news tungkol sa Pinay singing sensation na si Charisse na busy